Okay, part 2 tayo dito sa Toril, Davao City. So since kumusta ang taga Toril, kumusta mga taga Davao as a whole, no, in general. Kasi mga taga Toril is ano din doon eh, Davao nyo dito mga to, Davao City pa rin sila party. Although malayo na sila sa amin, syudad, sa aming downtown area, it takes mga 2 hours no, bago makarating dito kapag ka peak hour. Pero kung hindi naman traffic, kakayanan, kunin lang to ng mga 1 oras lang ang biyahe papunta rito. So yun ang ano, ang Toril, Davao City is napaka-progressive na distrito. Oo, napaka-progressive na lugar kasi nga meron na silang 2 shopping mall and napakagandang parke gaya nito. Yan o, nasa video ho natin, ang daming tao dito nag-i-enjoy. So ang park nila dito ay 2 na no, meron na silang district hall, tsaka meron na silang ano, parke. Di ba, lawak no, ganda. Okay, so since ano nga, kumusta or ano to, Toril, kumusta ang Toril part 2? Kumusta ang taga Davao City part 2, kumusta mga Davaoenyo part 2. So yun lang, bali idalhin ko na yung camera tapos i-videohan ko na lang yung pwede kong makita. At gusto kong makita nyo, kayo na humusga kung okay ba talaga ang buhay ng mga taga Davao, kung totoo ba talaga ang sinasabi ng mga kakampuits, mga loyalista nga na ang mga taga Davao ay kawawa no, dahil takot sa mga Duterte. Oo, nanginginig, natatakot sa mga purang nabubuhay no, sa takot. Oo, so ibig sabihin ng nabubuhay na takot, parang no, North Korea no, bawal ka magkamali. Di ba? So parang deprived of liberty ang mga tao. Oh, yun ang pagkasabi talaga nila sa Davao, mga Davaoenyo. So totoo ba yun? Ano sa tingin nyo? Tingnan nyo ang mga pagmumukha ng mga taga Davao City, mga taga Toril. Ngayon dito nakikita nyo sa video kung tunay ba yun, may katotohanan ba? Ano sa tingin nyo no? So kaya bang i-prove no? Kaya bang i-justify ng mga tao na makikita ko natin sa video ngayon? Kung totoo ba talaga na ang mga taga rito sa Davao City or ang mga Davaoenyo sa Davao City ay nabubuhay sa takot sa mga Duterte, parang gano'n no. Oo. Kasi yan ang sabi yun talaga lagi lang ano, nakawawa ang mga taga Davao City. Lalo na kapag maghiwalay, pag magkakaroon ng secession, aba kawawa mga taga Mindanao, lalo na taga Davao kasi nga Duterte ang mamumuno. Lugar daw ang Davao City ng mga mamamatay tao. Lugar daw ang Davao City ng mga ayun na nga, si Trillanes na meron nasasabi niyan. Oo, na ano daw, pinaka-delikado daw na lugar ang Davao City. So dito tayo ngayon sa Toril. So ganito lang ang title natin no. At saka caption, delikado ba ang Davao City? Oo. So, totoo ba ang sabi ni Trillanes na pinaka-delikadong lugar sa Pilipinas ay ang Davao City? No? So say yes or no. I mean, ibig sabihin kayo nang humusga dyan ng mga nanonood kung tunay ba yun no? So ulitin ko, caption and title natin dito, totoo ba na pinakadelikadong lugar sa Pilipinas ay ang Davao City? Featuring Toril, Davao City. So ngayon puntahan natin itong ano, labas na tayo dito sa park. Dito naman tayo sa kanilang public market na mura dito sa sarap. Masarap, mura, presko yung mga huling isda nila dito. Kasi nga dito lang naman matatagpuan ang pinaka fish port sa Toril. Kaya kung pagkain ng pag-uusapan, aba, di pa tatalo ang Toril niyan. Pasarapan, organic, fresh na mga paninda. So, tsaka na tayo papasok dyan sa kanilang night market. Dito muna tayo sa public market nila. Tingnan natin. Diba? So, tingnan nyo nga mga tao dito, hitsura ng mga tao kung ano, tama ba yung claim ni Trillanes na delikado daw ang Davao City sa lahat ng lugar sa Pilipinas. At kung totoo ba yung sinabi nila na ng mga taga Davaoenyo ay gawa daw, ano sila, namumuhay daw sa takot, walang kalayaan. Oh, sarap nga ng buhay ng mga taga rito no? Kahit paano, congrats. I'm with you. Ito yung palengke nila. Ito tayo, harap tayo na ibang lugar na mapupuntahan. So we are featuring right now palengke ng karne. So saan na tayo? Isda, gulay. Asan kaya isda rito? Ito yung gulayan. Ayun, isdaan. Itong building para sarado na yata. Time check tayo. Alas 5 pa naman 5:48 pa lang pero parang sarado. Pero di tayo sure kung sarado ba talaga. Ayun o, prutas o. May ganyan ba sa lugar ni Trillanes? Caloocan o siguro mayroong ano, mayroong mga prutas sa lugar ni Trillanes pero hindi ganito kasarap at organic. Abi, ang bango ng mangga. Sarap.
Yan, tinapay. Oh, ito, kapihan. Ah, parang renovation. Walang isda. Oh, isdaan to dito, pagkakaalam ko. So, renovation sila, no? Pinapaganda. Dili ba ka ng kuan? Wala mo siya, no? Lole? Ma'am, black meat bolo. Pang adobo, adobo. Oh, presko nun, no? Sarap yung pangkilaw. Sila ba po, bili alam, water kita. Yan, nakalabas na ni Adam. Okay na, no? So, tapos na tayong dumaan sa isdaan at karnihan. O, ngayon, labas na tayo dito. Tingnan natin kung anong meron. O, doon naman sa unahan, Quezano Mall and Quezano Grand Mall ang makikita natin. Dati nang wala pang Quezano Mall and Quezano Grand Mall, ito pa yung paboritong puntahan ng mga Toril, taga Toril, no, para mag-grocery. Yan, nasarado na. Toril Savers Plaza. Yan. Toril Savers Plaza. Pauwi na sila. Oh, bitaw, bitaw. Oh, mula rito, tanong natin yung McDonald's, Quezano. Dati, share ko lang, itong public market ng Toril, napakagulo na ito paggabi. Daming nagrarayot na mga kabataan. That's early 2000. Dami ding mga maldito dito dati. Eh yun, talagang ginalingan ni Tatay Digong na disiplinahin, no? Patikimin ng disiplina ang taga rito. Actually, taga Davao City, no? Nagkataon nga lang na dihamak na mas marami dito, no? As far as I remember. Pero nitong mga mga 2007, wala na, safe na. 2008, 2009. Medyo no? Kumalma hanggang sa nawalang tuluyan ang mga ganong mga maldito. Dito sa Toril, mahilig makipagrayot mga kabataan. Siguro yung iba malalaki na rin, nagmamature na rin. Kaya nabagong buhay na. Okay, so dami nang nagbago sa mga establishment dito, no? May mga dating andito, ngayon wala na. May mga bahayan din dito. Yan, Muslim community. May mosque. So ngayon, lalakarin natin itong highway nila, tapos punta tayo sa night market. Basta pag sinabing Toril, hindi lang itong lugar. Hindi lang itong kailang poblasyon, public market, or yung mga park nila. Kasi marami ditong mga barangay. Oh, sa ano bang mga barangay sa Toril? Sakop, madami, no? Alambre, Barangay Mulig, Serawan. Madami, basta sobrang daming barangay ang Toril. Dati itong mga area na to dito, kalye, wala namang ganap yan eh. Ano lang, mga junk shop. Oo. Ngayon may shopping mall na. Yan. Mayroon ng Quezano Mall sa unahan, Quezano Grand, tapos sa harap niyan ay SM, Suntorise. So dito tayo, lakad lang. Punta tayo ng public market. May isa lang hospital dito. Di ko alam kung andito pa ba yun, o ito na ba yung madadaanan natin. Yan na ba yun, hospital? Ngayon, Imcor, andyan pa na Imcor, oh. Still, standing, no? And stronger. Nice one. So, sa tingin nyo, no? Ano ba? Aninag nyo ba sa mukha ng mga taga rito? Ang takot sa mga Duterte. Baka respeto, pwede. Napakataas ang respeto ng mga taga Davao sa mga Duterte. Respeto at paghanga. Pag sinabing bawal, bawal. Kung gagawa ka ng bawal, for example, yung mag-yose ka, edi sige, gawin mo.
Pero pag nahuli ka, alam mo na, may babayaran ka talaga. Oo. Kasi alam mo naman bawal eh, di ba? Nagyoyosi ka pa din. Yan ang itsura ng ng syudad. Itong Toril District na to, poblasyon, ano na to ha, malayo na siya, away from Davao. Ito yung nasa mga 15 kilometers distance. So, ang unahan nito ay Santa Cruz, Davao del Sur. Ito, yan. Santa Cruz, Davao del Sur. Pero pag ito naman yung way, itong direction natin, we are facing towards the direction of Davao City downtown area, Poblacion District or District 1. Okay, Miss Kutsrag, ha? Ano sa tingin nyo? Delikado ba ang Davao City? Oh, sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Sa lugar ba ninyo, ganito ba kalawak ang sidewalk? Kahit sa highway? I think hindi. Kasi pagkakalam ko, yung mga highway sa ibang lugar, wala kang makikita ng sidewalk, nakatakot maglakad sa gilid. Pwede kang ma-side sweep kasagasaan. Ayun, mga badyaw nating kababayan. Marami din dito sa Davao City. Yung iba gudyaw na, hindi na nanlilimos. Nagbibenta na sila. Ito yata yung crossing Bayabas Toril, kung di ako nagkakamali, or crossing Eden. I don't know. So minsan punta tayo dyan. Magbulang muna ngayon dahil ano to, no, parang quick lang, quick trip or side trip. Palengke. Okay, back to Bapik Market na tayo ulit para maipakita ko natin sa inyo ang mga pagkain, no, na pwedeng orderin at kainin. Tapos mamaya durian, ano tayo, food trip ng durian. Tingnan niyo pag masaya mga taga rito kung ano ba to, kung ito ba yung mga itsura nila, mukha bang takot, nginig, walang kalayaan. So ito na yung pinaka magandang syudad sa Davao. I mean sa Pilipinas, ang Davao City. May kalayaan, no? Kalayaang mamili ng mga masasarap at murang pagkain yun kaysa mo. So maliit lang yung na dito, no? Park, night market. So hanapin natin ang tuna na bili. Tuna bili. Walang katapusang tuna bili. Uy, ba't wala? Wait a minute. Ayun, may tuna. So ang nakita nating tuna dito pa nga pa lang so far 60 pesos ang isa. Mura na nun, ha? Walang tuna. So parang walang ganap, no, sa kailang night market dito. Wato nakita ang mga kagaya natin nung ako napunta dito like 2023 yata. Oh, maraming dito. Wala pa yung park na yan. Ang dami mga food options. Ngayon wala na. So sige, salamat. So tinanong natin yung lugar kung saan meron pa bang night market dito kaya nun, barbecue. So tinuro tayo dito sa lugar nila. So doon na sa unahan. At nakakatuwa, no, shout out pala sa dalawang empleyado ng Shell kasi ang galing nila. Kasi akala ko kanina napadaan lang sila dito tapos nakikwentuhan, ngayon paikot-ikot pala sila din. So exercise sila, hindi jogging kundi lakad lang. Ang galing, no. Yan, shout out sa dalawang empleyado ng Shell. Yan, spotted ho natin sila, ma'am. Mga dalawang ma'am na naglalakad lang sila, di ba, paikot-ikot sa park. O exercise na. Pero okay. Kasi ba't mo naman kasi iisipin nag-i-exercise sila, naka-uniform pa, tapos may bag pa, sapatos, nakatakong yata, tapos may bitbit pang talong si madam. Galing. So nakakatuwa, no. So hindi hadlang, walang hadlang, no, kung gusto mag-exercise. So yun, nagawa nila. Galing.
Okay, diba? O, yan ang mga itsurahan ng mga taga Davao City, Toril. Mga Torilians or mga Lerotins. Ano ba tawag sa mga taga Toril? Lerotanon, Torilanon, Torilians. Torilians. Diba? Sarap buhay ng mga taga rito ha. Oo, may parking sila. Hindi na kailangan pumunta ng downtown Davao para maka-experience ng night market. Ay, night market. Taon ito. Mga parking, sorry. Lutang tayo for this video. No need nang pumunta ng Davao City or ng downtown Davao, Talomo District para makapunta sa Coastal Road, no? Kung saan maganda doon mag-jogging, mag-walking. No need na pumunta ng downtown Davao para makapaglakad sa People's Park or makapag-jogging. Ayun, mga taga Davao, di ba? Oh, mga batang babae, estudyante, naglalakad sa dilim. Di ba? So, yan ba yung walang kalayaan? Oh, yan ba yung may takot? Na buhay sa takot? Siyempre hindi. Ang Davao City is perfect place for law-abiding citizens. Hindi siya pwede sa mga taong kagaya ni Trillanes, Leila de Lima, protektor ng droga. Oo, bawal dito. Hindi kayo makakasurvive, no? Ano kayo dito ng tambayan, no? Kulatahon. Bubukbukon lang kayo ng bukbukon lang kayo ng mga taga rito. Mga pasaway kayo kasi. Oh, yan ba yung mga walang kalayaan at namumuhay sa takot? Malayang naglalakad na may dalang cellphone, nagte-text, nagchat-chat. Diba? Nanood ng video habang naglalakad sa skinita. Naka-helmet pa, oh. Bawal dito yung mga walang helmet na nakamotor. Linis pa, no? Ang linis ang lugar nila. Sabi nila ng iba, marilis na daw yung Davao City kasi yung nasa video, downtown lang daw kasi yung binibidyohan. O ngayon, ang layo na dito sa Davao City ha. Siguro ang distansya nito galing Cubao tsaka Pasay City. Ang layo. Oh, pero kita nyo, oh. Linis pa din. Organize. Pinakamagaling magbudot sa taga Toril. No, so punta na ito yung pangalawang night market nila. Ang pangalan ay Rasay. So sige, tara, punta tayo na Rasay. Baka andun nga yung hinahanap nating mga masasarap na tuna. Lakad tayo dito, madilim na area to ha. Pero kita nyo, may mga tao pa rin mga naglalakad, mga babae, diba? Dito sa Davao City, yung pera namin dito talagang mapupunta sa tama, no? Wise yung pagkagastos ng pera ng Davao City. Pera ng taong bayan, tax money. For example, yung police. Kahit paano sa Davao City, Davao City sa mga nakakaalam ha, most outstanding police station or ano tawag dyan, PNP sa buong Pilipinas, Davao City Hall of Famer. Pero syempre meron silang kasamahan din na, I don't know kung Hall of Famer din ba itong Marikina City, pero isa rin sila, no, sa may natanggap na ganyan ng mga award, outstanding. Diba? So dito sa Davao City, yung police visibility ho namin dito ay mararamdaman mo talaga yung kanang presensya. Yun, may hilot, oh. Gaano kaya hilot? Gusto ko pa hilot pero baka mahal. Okay lang pala yung mahal. Ang ibig ko sabihin dyan, baka hindi masarap ang maghilot to kagaya nung dati na experience ko sa may Rizal Park. Hindi ako satisfied. Hindi, ibig na ako ma-relax, no? Or mawala yung mga pananakit ng mga kalamnan, mga muscle pain, lalong nadadagdagan. Pero yun lang, lakad tayo dito papuntang Rasay daw yun, ni Rasay. Hanapin natin yung night market. Sabi na kaya na lakarin. Sige, walang problema since tayo sa lakaran. Sanay, lalot nagwa-vlog. Madilim ito na area ha, pero kita nyo, nandiyan si nanay, di ba? Senior citizen, naglalakad, sila may isa. Mga magjowa, kain ng fishball. Yun, huli. Huli ka nanay. Ayun, pasaway si nanay. Nagtapon ng pinagkainan. Sa plastic pa naman yung kinain niya, yung pinagkainan. Okay lang kung
gawa sa papel kasi matutunan na din sa tubig, pero plastic yun eh. So magkukos yun ng pagkabara. Okay. Huli kami si nanay. O yun natin natawag natin, hindi perfecto, no? Nobody's perfect. I mean, walang syudad na perfecto sa Pilipinas. Even Davao City is not a perfect city. Pero at least, no, sa dami nating mga sa taas ang hinahaba-haba ng ano natin video, so far si nanay pa lang ang nabidyohan natin na nagtapon ng basura dun sa kanal. Oh, meron silang 911 dito. Toril District kasi yan eh. District. Yun, ito na yung ano, night market nila na sinasabi. Rasay nga, papuntang Balis Free Beach Resort. Yun, durian. So, okay, convenience store. Ito na yun. Oo nga, no? Net market nga siya. Okay, so yun, durian shake, 100 pesos ang kalahati nung ano, sandok. Hindi, mamaya try natin, no? Durian shake. Kaya mo tayo. Tapos bibili pa tayo ng ano, durian ulit para ilagay sa kanila. Di ba, kalahating ano, sandok yung durian. So gagawin natin, bibili pa ako ng isang ano, yung durian na ano din, buo. Tapos ano natin, ipapahimay, tapos ipapashake kay ate doon sa shake vendor. Di ba, oh? Tao dito sa Rasay. Dami. Kaya pala medyo tumumal or kumunti yung net market dun sa kabila. Yeah, sarap ng mga barbecue. So ito nabili target natin kasi sure ako mura lang to dito, pero pansin ko wala silang stocks. Ba't kaya? Okay. Haba para tang ano, no, night market nila, no. Hindi siya yung kalsada na tipikal na night market na nakasanayan natin na kalsada, highway sa araw, tas pagkagabi ginawang ano, tindahan, no, ng mga nagbabarbecue. So yan, Davao City. Ano sa tingin niyo? Nasa itsura ba ng mga taga rito na nginig, takot, di ba? Ingat na ingat. Di ba, wala, napaka-careless nga ng mga taga rito. Ibig sabihin, ano sila, carefree. Carefree, careless, ano ba tawag dyan? Yung ano ba, yung naglalakad silang ano, komportable. Di ba? Yung mga cellphone, nasa back pockets. iPhone pa yung iba. So, hindi sila takot na ma-snatch dito. So, yan ba yung tinutukoy ni Trillanes na napakadelikado na syudad. Kumbaga sa buong Pilipinas, the most dangerous city ay ang Davao City. Of course, yung ano, yung sinasabi kasi sarili niya yun eh, he's referring to himself kasi hindi nga siya dito sure na mabuhay ba siya ng matagal kasi nga protector nga siya ng droga. Tsaka si ano, si Dilima for example, mga tropa kasi ni Trillanes yan. Oo, sila yung ayaw sa mga Duterte kasi nga nasasagasaan yung kailang ano, negosyo na matagal lang ano, na siyang binubuhay ng kailang angkan. Matagal na. Inong umapo si Duterte ayun, tagtuyot. Di ba, tagtumal. GC ihaw-ihaw, barbecue. Oh, yan ba yun? Ayun, may tuna. Buti naman. Meron din dito. Kaso parang palengke naman to dito. Hindi naman to nagtitinda siguro na barbecue. Hindi tayo sure. Ayun, parang palengke na to dito. So dito tayo sa may tuna. Baka ito na yun, si JC Ihaw-Ihaw. Wakas, nakita rin ng ano, no, tuna bili. Wait lang. Hito, tuna. Ito bili.
Yun, yung pili. Tagpi, ay, totoo na. Pila. 100. Asa dia? Yan, play preso sa bili yan. Kani ang gusto kay para tagbaw gyud ang ginawa ba? 200. So, pili tayo. Ito gusto ko. Ilalim. Grabe no? Yun, number. Yun no? Yung maliit, 150. 160 to hanggang 160. Ito naman, 200 pesos no? Itang buhala. Okay, hanap tayo ng mga upuan. Saan ba? Oh, dito na siguro matapos yung ano natin, vlog, natin video. So we're done. Thank you for watching. So yun lang, pakisagot na lang yung, ano, yung aking mga katanungan kung ano ba, tama ba yung sabi ni Trillanes, agree ba kayo na ang Davao City is takot? Agree ba kayo na Davao City, mga Davawin nyo ay namumuhay sa takot? Kaba, di ba? Balisa, walang kalayaan. What do you think, di ba? Oh, napakaano, malaya nga no, na kung makakita sa mga taga Davao. Oh, nakapag-cellphone si Madam, kahit nasa ano, pwede naman niyang isnatin, di ba? Anytime, pero hindi. Walang katakot-takot kasi nga alam namin dito sa Davao City na ligtas kami dito. Oo. Wala kaming ano, kinatatakutan na ayun na nga. Kinatatakutan ng mga masasamang loob. Ang takot lang kami dito kapag andito si Trillanes, ganyan.